Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon aming mga taga-subaybay. Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Natid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week, nagkaroon po tayo ng mahalagang talakayan tungkol sa intellectual disabilities na nagsilbing paalala at gabay para sa ating lahat. Ngayon naman, bilang nararamdaman na nga po natin na pagpasok ng summer season, ay pag-uusapan at aalamin natin ang mga pangkaraniwang summer diseases para sa kamalayan ng lahat at malabanan agad at maiwasan ng mga ito. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong likod, DOH ASEC, Eric Tayag. Hindi nga po natin maikakaila na tayo mga Pinoy ay mahilig sa pag-travel at pag-explore ng magagandang tanawin tuwing summer season. Lalo na at kasabay din ito ang bakasyon ng mga bata, kaya perfect timing para mag-bonding, di ba? Pero sa kabila po nito ay dapat lagi din tayong aware na may masasamang epekto kapag nabibilad po tayo sa init ng araw. At dyan nga po pumapasok ang mga sakit na tinatawag na 6S na matatalakay natin mamaya. Base sa tala ng inyong kagawaran, ako naman po si Dr. Radar, ang inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Bukod pa po sa mga dapat isa-isip at mga tips para maiwasan ang summer diseases, ay atin ding matutuklasan ang launching ng mga bagong package ng PhilHealth at mga serbisyo at pasilidad ng Philippine Children's Medical Center. Sinisiguro naming magiging makabuluhan ang ating episode ngayon, kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, PhilHealth at Philippine Children's Medical Center. Kaya tara na, Simulan na! kumonsulta na! Dahil dito laging, The doctor is in. Kapag nagkaroon po ba ako ng isa sa mga summer diseases, gagaling na rin ako pagtapos ang summer? Ano po ang mga benepisyong nakukuha ninyo bilang membro ng PhilHealth? Nagdadala po pa ng dinggi ang nakapablita ang lumilipad na giant lamok. Asek, tinatanong po niya kung nagkaroon daw siya ng one of the summer diseases, kung gagaling din daw ba siya pagkatapos ng summer. Sana sinundan niyo yung mga tips ng panauhin natin kanina. Mandamang sa hindi ay gagaling ka na bago matapos ang summer. Bakit po? Sapagkat isa sa summer diseases, halimbawa yung sunburn, siguro naman natuto ka na ng diksyon at umiiwas ka sa pagbabad sa araw. Paulit-ulit yan, sa tag-ulan siguro naman, hindi mo naaasahan yung mga sunburn na yan. Okay, at ang second question naman po, gusto niyang malaman kung ano po ang mga benepisyong nakukuha niyo since naging member ka ng PhilHealth. Alam mo, magandang tanong yan kasi maraming mga mahirap ang hindi nila alam. Meron silang PhilHealth card. Ito pag pumunta kayo sa ospital, hindi lamang sa sarili nyo, pati mga miyembro ng pamilya nyo, wala pang 18 taong gulang, ay makikinabang sa serbisyong kakailanganin nyo sa mga ospital. Beneficiaries nila. Meron ngang catastrophic mga benefits yan. Halimbawa, yung cancer, 100,000 ang maaari nyo makuha ang benepisyo. Kaya wag mo kayong mag-atubili na magtanong at para na sa ganun po ay makamit po ninyo ang mga benepisyong nakalaan po para sa inyo. Tama. Last question po, dahil nababalita rin po na may mga lumilipad na malaking lamok sa Metro Manila na tinaguriang giant lamok. Nagdadala nga po ba ito ng dengue? Ayan, no? Hindi. Walang lamok dito. Yung lamok na yan, QLEX, na-identify ng mga entomologists ng Department of Health sa RITM. Yan ay mga nuisance mosquitoes. Ibig sabihin yan, hindi nagdadala ng sakit. So, hindi siya dengue carrier mosquito. Kaya lang, masakit. Kumagat. Masakit kumagat. At saka namamantal talaga. At saka makating.
So ang importante dyan, linisin ang ating kapaligiran sapagkat alam natin sa maruming tubig yan na mamay, hindi katulad ng dengue mosquito na sa malinis na tubig. Ito maruming tubig, so kailangan po maglinis po tayo. May personal hygiene at sa environment dapat malinis. Thank you so much for your answers, Ate. Kaya aming mga taga-subaybay, kung mayroon po kayong mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya kasama ang mga eksperto sa pagbabalik ng The Doctor is in! Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor is in. Definisyon, mga sanhi, paano maaksyonan at maiiwasan ang mga summer diseases ay atin ang mapag-uusapan. Makakasama nating magpaliwanag niyan si Dr. Lyndon Lee Soy, ang Program Manager ng Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Program ng Department of Health. Sa pamamagitan ng ating mapapanood. Roll VDR. Ramdam na nga sa Pilipinas ang pagpasok ng summer season. At bilang kasabay nito ang bakasyon ng mga chikiting, perfect timing para sa pamilya upang mag-bonding. Sa kabila ng kasayahan ay may mga summer diseases pala na maaaring tumama sa ating mga katawan na dapat ay maiwasan. Kaya mayroong kampanya ang Department of Health para labanan ang 6S. Una, sipon at ubo. Pangalawa, sukat tae, pagdudumi, dala ng pagkain ng mga sirang pagkain during summer, sore eyes, mga skin rashes, sakmal ng aso, at yung mga nakikita natin mga dala ng init ng panahon din, mga heat stroke. Isa-isahin natin ang mga dapat isaisip sa 6S bukod sa pinakapangkaraniwang sakit na sipon at ubo. Kung igugrupo natin ito, skin rashes, sore eyes, karamihan mga bata na apektuhan, dala ng bakasyon kasi, so nagkukumpul-kumpul sila, naglalaro. So yung pagsali ng sakit ay magiging mas mabilis at mas magiging madali ang hawaan ng bawat isa. Yung namang heat stroke, kadalasan apekto naman ay mga may edad, pero that doesn't mean to say na yung mga bata ay spared. Yun namang sa kagat ng aso, wala rin pinipili naman yung kagat ng sino kung sa kagatin ng aso. Yun namang pagdudumi, dala kahit sino yun. Yun naman kahit sino kasi depende ito sa piniprepare na food. At dahil nga prevention is better than cure, So kung meron tayong anak o kasama sa bahay na merong sakit, huwag na natin hayaan lumabas ng sagay hindi na makapanghawa pa ng ibang makalaro nila. Now sa pagdudumi naman, just have to make sure that food are actually properly prepared, or kung itatabi natin na may natira, nasa tamang condition din ang pagtatabi, or kung iinit naman natin, we will know naman kung medyo masama na or panis na yung pagkain, kung kaya just make sure na nasa tamang condition pa yung pagkain. For colds, tsaka yung mga sipon at ubo, hawaan din ang giging problema dyan, madaling ma-transmit yung mga nagkukos ng sakit. Kung kaya, the same with sore eyes, kung meron tayong kasama sa bahay na meron mga sakit, just make sure na nasa bahay lang sila. Now, for heat stroke, ang problema kasi dito, akala ng mga tao, nag-heat stroke ka lang pag if you're directly under the sun. No, you can actually have heat stroke as well. Say if you're inside the room, kung hindi properly ventilated, tapos you're losing so much fluid, hindi na re-replenish yung tubig na nawawala sa'yo, tinitiis mo kahit nauuhaw ka na, mali yun. ang mga tips at dapat tandaan tuwing summer season para maiwasan ang alinman sa 6S. Well, gusto naman natin i-enjoy ng mga kababayan natin ang summer. Diyan nga lang, paano may enjoy ito? Magkakaroon din ng hassle ng mga sakit sa katawan. So, ang importante, meron tayong mga first aid kit na available pag pupunta sa umaga outing, mag-swimming. Pangalawa, may mga oras na
kailangan na hindi tayo pwede ma-expose sa araw. Pangatlo, siguro din natin na nasa katamang kondisyon ng mga anak natin, ng mga bata sa bahay, nang sa gayon hindi rin sila madaling dapuan ng mga sakit. Kaya huwag ipagwalang bahala kapag may naramdaman na ng alinman sa 6S. Kung may nararamdaman na po tayong sakit or mga anak tayong may mga sakit po, huwag natin pong hayaan na nasa bahay lang. Iwasan po natin ng self-medication. So, dalhin po natin kaagad sa mga health center nang sa gayon na mabigyan kaagad ng paunang lunas para hindi tayo magkaproblema ngayong summer. Maging maingat at mapangalaga sa ating katawan ngayong summer para maranasan ang perfect summer experience. Maraming salamat po sa napaka-helpful na talakayang yan. Siguradong mas mamumulat na ang kamalayan at mas mapapaigting ang pag-iingat ng bawat isa kahit na habang nagbabakasyon. Ngayon naman po ay ating bisitahin ang Philippine Children's Medical Center at ating kilalanin ang kanilang health facilities and services, lalo na sa kanilang Rehabilitation Medicine Division. May hinanda po kaming primer para sa inyo. Panoorin po natin ito. Roll VTR. Isang institusyon na tumutugon sa mga problemang pangkalusugan, lalo na sa mga kabataan, ang Philippine Children's Medical Center. At ang isa sa mga maipagmamalaki nito ay ang kanilang Rehabilitation Medicine Division na nakalaan para sa mga kabataang may intellectual disabilities. Itong aming division ay para sa mga batang may kapansanan, may mga developmental delays. So, doon kami nakatutok, nakafocus kami sa mga batang may disabilities. Walang pinipiling edad ang kanilang mga tinatanggap para sa mas malaking tsansang pagbuti at paggaling ng kanilang mga pasyente. Kapapanganak pa lang, pwede na namin maging pasyente kung nakikita namin may posibleng magkakaroon ng delay o disability yung bata. May mga iba't ibang kahanga-hanga silang mga uri ng therapies na talaga namang child-friendly. Multidisciplinary kasi yung approach namin. Merong medical consult, yun yung mga doktor, ni-evaluate sila. Tapos sumunod ay yung mga therapist naman ang nag-evaluate tsaka nag-treat. May physical therapy kami, mainly sa paggalaw, mga motor development at delays, doon sila nakatutok. And then meron kaming occupational therapy for sensory, developmental problems, also for problems ng pagkain or feeding at saka gamit ng kamay, tinatawag na fine motor. And then meron din kaming speech therapy na para sa pagsasalita. Ang aming equipment ay talagang state-of-the-art, pang bata. Ang skills ng mga therapists namin ay talagang nakafocus at nakatutok lang sa bata. No, hindi namin hinahaluan ng mga matatanda. So, pambata talaga yung facility. Ang gamit mukhang mga laruan, pero actually sila ay gamit ng pang-therapy para matulungan yung mga bata. Sa mga programa at pasilidad na ito ng Philippine Children's Medical Center, tiyak na kalagayan at kalusugan ng mga kabataang Pilipino ay mapangangalagaan. Ganyan dapat ang ospital. Nasaksihan natin kung gaano nga ba kahusay ang health facilities and services ng Philippine Children's Medical Center. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik ay may makakapanayam tayo mula sa PhilHealth upang malaman ang kanilang new packages at mga programang pangkalusugan. Tutok lang sa The Doctor is In! Nandito pa rin po tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Mga bagong package, serbisyo at paano magiging membro ng PhilHealth ay atin na pong malalaman. Makakasama natin ang magkukwento niya na si Dr. Israel Francis Pargas, ang OIC at Vice President ng PhilHealth Corporate Affairs Group, sa pamamagitan ng ating mapapanood. Roll VTR!
Sa 19 na taon na pakikipagtulungan ng PhilHealth sa Department of Health sa pagbibigay ng universal healthcare, ay patuloy nitong pinaiigting ang mga programang pangkalusugan. Ang PhilHealth po is a social health insurance. Ito po ay pinatakbo ng ating pamahalaan at yun nga po yung PhilHealth, no? Kami po yung nag-a-administer ng National Health Insurance Program. Ang sinasabi po sa batas ngayon, bawat Pilipino dapat maging miyembro ng PhilHealth. Bawat Pilipino dapat nagkakaroon ng social health insurance. Kaya naman upang mas maramdaman ng mga Pilipino na laging handa ang PhilHealth sa pagbibigay tulong pangkalusugan, ay inilunsad ang multi-sectoral advocacy campaign na Alaga Ka para sa Maayos na Buhay. Ito ay ginanap kamakailan sa Quezon Memorial Circle para sa NCR, kasabay sa ilang partikular na lugar sa iba pang 16 na rehiyon ng bansa. Yun din yung ating inilulungsad na programa ngayon, Alaga Ka para sa Maayos na Buhay. Ito po kasi ay advocacy campaign ng Department of Health, ng PhilHealth at ng local government. Kasi alam nyo, ang gobyerno, ini-enroll niya halos 14.7 million families para maging miyembro ng PhilHealth. This is around 43 million Filipinos. At sa dami na yon, kinakailangan nilang malaman una-una na sila'y miyembro. Pangalawa, mga impormasyon tungkol sa PhilHealth. Pangatlo, paano nila magagamit. At pang-apat, masigurado natin na magagamit nila ito sa panahon ng pangangailangan. Ang mga aktibidad kaugnay sa launching na ito ay ang pagkakaroon ng wellness exercises. Pagdo-double check ng mga data ng PhilHealth members katulad ng pangalan, edad, mga dependent at iba pang mahalagang impormasyon. Dagdag pa rito ay ang pagsasagawa ng check-up sa mga booths para sa ating mga kababayan. Ang pinaka-advantage po nila ngayon, unang-una is mas madali nilang malalaman ang mga impormasyon. Pangalawa po, nais nating iparating sa ating mga mahihirap na kababayan na sila ay inaalagaan ng gobyerno pagdating sa kalusugan. Hindi lamang ito pag na-ospital. Kasi po ngayon, meron kaming tinatawag na primary care service or yung check-up. Yung check-up is an outpatient consultation, diagnostics, preventive promotive services na ibinibigay ng ating rural health units sa ating mahihirap na kababayan. Libre po yan. At ang ilan pa sa mga pangunahing benepisyo na makukuha kapag ikaw ay isang PhilHealth member. Well, unang-una yung benepisyo po nila sa pagpapa-ospital, pagpapa-opera. Lahat po yan ay kino-cover ng PhilHealth. Plus yung isa sa ibinibigay nating benepisyo ngayon, yung ating outpatient or yung check-up. Kasama dito yung pagpapaalala sa kanila ng breast examination, may mga laboratorio, meron ding mga gamot na ibinibigay. Ilan lang sa mga PhilHealth members na nagpapasalamat ay sina Aling Marina, Aling Enriquita at Mang Peter. Natutulungan kami sa pagpagamot, sa gamot. Maganda naman ang ng PhilHealth, ng ng gobyerno kasi nakakatulong sa aming pamilya. Maganda po kasi pag in case may emergency na yun, makakatulong. Yung na ospital yung asawa ko at mga anak doon sa sabi niyo. Nabayaran din yung ko sa ospital. Kaya kung ikaw ay di pa PhilHealth member, magpa-register ka na. Napakadali na nga ngayon ang pagpapamiyembro sa PhilHealth kasi ngayon, naaayon sa batas, ang kinakailangan na lang ay yung pong ating tinatawag na PhilHealth Member Registration Form. Yun na lang po, fill upan natin, kompleto dapat lahat ng detalye. Isa-certify po natin yung katotohanan ng mga impormasyon. Pagkatapos nun, ipafile na sa PhilHealth. Bibigyan kayo ng numero at pag may numero na po, pwede na tayong magbayad para sa PhilHealth. Siguradong malaking tulong ang pagiging miyembro ng PhilHealth. Lalo na at hindi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng sakit o maaaksidente. Tayo po ay inaatasan ng gobyerno na dapat ang bawat Pilipino ay miyembro, lalong-lalo na po sa PhilHealth. So yun pong hindi pa nga miyembro ng PhilHealth, iniinyayahan ko po kayo, mas madali na po ngayon na magpa-enroll sa PhilHealth. So sana po tayong lahat ay magpa-miyembro na. Ang opisina po ng PhilHealth hindi lamang mismo dito sa aming mga opisina, kami po ay mga nasa malls na rin. Para mas madali ninyong mapuntahan, mas madali kayo makapagpamiyembro. Ganon din po ang pagbabayad, napakarami na pong avenues of collection. So para po sa lahat, maging miyembro na po tayo ng PhilHealth.
Ngayon naman po, kaugnay sa proyekto ng DOH na Pilipinas Go for Health na may 4 na slogan na Go Sigla, Go Sustansya, Go Smoke Free at Go Slow sa Tagay, ay may hinanda rin po kaming primer na nagpapakita ng pagsuporta sa kampanyang ito. Samahan niyo po kami sa pagkikiisa dito sa pamagitan ng pagsali ko sa yoga. Roll VTR! Kundalini yoga is a very fantastic kind of energy work. We can actually address chemical imbalances and everything, but this is more on the energy concept. And so where actually my take on this is that the first 3 chakras, well, to deviate, essentially the in yoga, basically what they're talking about is chakras. Upon my research, what I realized is that these chakras are essentially energy vortexes, which actually from a Western perspective, you can look into as the endocrine glands. Hindi lamang pisikal, kundi maging mental at espiritual na kasanayan at disiplina ang yoga. Isang uri nito ay ang tinatawag na Kundalini Yoga. Kundalini is more spiritual. It makes you look inside. So I like this this form of yoga because it's really raw and it's right deep inside to the chorus. I think it's like the beginning of yoga. In fact, Kundalini is was brought by Yogi Bhajan. It's a secret yoga. It's only for the royalty of in India. Katunayan, hindi lamang tulad kong mga Pilipina ang nahuhumaling sa healthy lifestyle na ito dahil nga may mga kasama rin akong foreigners. It was beautiful. It was really, really beautiful. And I felt after those 3 hours, first of all, very energetic, very energized by the session. And also a deep sense of belonging, a deep sense of this is a practice that is not just physical, it's mental, it's spiritual. Alamin nga natin kung ano nga ba ang nag-encourage sa kanila kung bakit sila nag-yoga. It's a practice where you look inward, you find your own strengths, you find your own weaknesses, and what is amazing is that you build up strength on your weaknesses. At ang advantages nito sa kanilang mga buhay simula nang mag-engage sila rito. Here in Kundalini, it teaches us how to awaken the body, awaken the soul, and to learn more about awareness and consciousness of what's really happening inside the body. Because without the flow or the energy, and it's for me, it's not yoga without the breath, without that divine energy that flows within you. So it will be just a simple stretch or a simple contraction of the muscle fibers. So there's really more than just the body. Kaya maging teenager o mommy ka man, mag-yoga ka na. Benefits of it, physical, of course, it keeps your mind, body, and soul healthy. And the healthy living, the lifestyle, it just comes more naturally. Pilipinas, go for health! Nakita at nalaman nyo nga po na hindi lamang sa kalusugan ay pati sa pag-iisip at pagkilala sa ating mga sarili ay may magandang epekto ang pag-yoga. Kaya aming mga taga-subaybay, mag-yoga na rin po kayo. Huwag kayong aalis at magbabalik pa ang The Doctor is in! Isang napakalagang talakayan na naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan.
Sa pagiging alisto sa ating kapaligiran, pag-iingat at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating nasa mabuting kondisyon ang kayamanang kalusugan. At tandaan din po na may mga programang handog ang ilang organisasyon, ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari nyo rin po silang bisitahin sa kanilang website www.ergocontracts.com. Gusto rin po naming mag-thank you sa napakasarap na Glorious Blends at Taste of Heaven. Matatagpuan po sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Tawagan niyo rin po sila sa kanilang numerong 360-0900 and visit their website www.gloriousindustrial.com. Ako naman pong inyong lingkod, ang in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is in!